Ito na ba yung sites na hinahanap mo? Papayag ka na magpa-interview? More than a month ago, my fiancé died. Okay lang ba sa'yo kung pag-usapan natin? May lalaking sumusunod sa akin. What? Isa siyang estudyante na gumagawa ng documentary. Nakausap ko si Miss Rodriguez. Willing daw siyang bigyan tayo ng chance para mabago yung grade natin sa kanya. Ako nagagawa ng report natin. I can do it, pero I need you to study with me. Yes! Okay, Sabado. Shit! I was blessing. Ma'am, thank you po so much for giving us a chance to report. You did a good job. Kayo ni Sol. Insightful discussion on lighting. Thank you po. Thank you, ma'am. Good. Ano? Kumusta? Ano sabi? Good job daw! Good job, Miss! Congrats sa atin. Pero uy huwag mong kalimutan. Sa Saturday. Okay. May pakindot-kindot pa si Ara, no? Ano meron sa Saturday? Oh, ayan, mga chismoso. Kayo na ba? Baliw, Dino. Tsaka sa totoo, walang problema talaga yung sa Sabado na yan eh. In-invite kasi ako ni Ara doon sa house blessing nila. House blessing? Ano naman gagawin mo dun? Hindi ko rin alam. Pero kasi nakauuna ako dahil gusto ko nga bumawi sa kanya, di ba? Sobrang yes man mo talaga, Sol. Oo na, happy. Hindi, seryoso. Kasi Sabado lang yung binigay na schedule sa akin ni Luna. So, kapag nag-cancel ako kay Ara, baka magalit naman siya sa akin. Pag nag-cancel ako kay Luna, hindi ko na alam kung kailan pa yung next na schedule na mabibigay niya. Wow. Guys, nirealize ko lang. Meet the parents na pala yung atake ni Ara, no? Sira ulo ka talaga eh, no? Kaibigan lang ako pupunta doon. Kaibigan! Oo, kaibigan. Kaibigan lang pala. Ito po. You must be Saul? Yes po. Emil, Ara's father. Sir, nice to meet you po. Mabuti nakarating ka. Excited si Ara na ipakilala ka sa amin. Po? So, matagal na ba kayong magkakilala ni Ara? Yes po sir, since first year magkakilala na po kami. Matagal na rin pala. Ang sa akin lang, iho, huwag mong sasaktan si Ara at wala tayong magiging problema. Okay? At alam mo, mas okay sa amin ang mama ni Ara na dito na lang kayo sa bahay para hindi na kayo pag-alagala kung saan-saan pa. Sorry sir, ano po bang sinabi sa inyo ni Ara? Sol, nagkita na pala kayo ni Papa. Sorry, hindi kita ma-text. Wala pa kasi akong phone eh. Hiya naman. Huwag naman akong ipahiya kay Sol. Thank you, Pa. Stricto lang talaga ako sa pag-aaral. Alam mo ba, yung mga kapatid niya, lahat sila titulado. Okay. Enjoy yourself, Iyo. Salamat po, sir.
Uy, sorry, nauna ka pa sa akin na. Hindi, okay lang. Walang problema. Pero buti nakarating ka. Thank Medyo you. naligaw lang. Ganda ng bahay niyo. Oh, salamat. Ay, Sol, si Mama pala, tsaka si Father Raul, si Sol po. Hello po. Nice to meet you, po. Sol. Father. Nandito si Father para ikasal na kayo. Mama. Palaging naisip na maabutan kong magbo-boyfriend ka na. Sorry po, kasal? Nagbibiro lang. O sige na, pakainin na natin si Sol. Baka nagugutom na yan siya dahil sa mga pinagsasabi natin. Naku, okay lang po. Actually, pwede po ba akong maki-restroom? Sure, dun lang. Sige po, salamat. Excuse me. Samahan na kita. Samahan ko na po, Father. Boyfriend mo? Tita, later na lang. Ara, wait nga. Teka lang Ano ba nangyayari? Bakit iniisip nilang boyfriend mo ako? Ewan ko. Basta ang sabi ko lang, I'm seeing someone in school. Eh, hindi naman ako nagsinungaling. I see you in school. Sinabi mo talagang ako yun? No. Inassume lang nila. Bakit hindi mo sabihin sa kanila yung totoo? Hindi ba mas okay yun? Alam nilang wala pang boyfriend yung anak nilang subsob sa pag-aaral? Soldo, my parents, they've always been worried about me since I was a kid. Takot silang mapag-iwanan ako. What do you mean? Naging leftover girl. Yung babaeng walang pumipili. Pangit kasi talaga ako nung... Uy, Ara, teka lang. Narinig mo ba yung sarili mo? Ara, you're one of the prettiest girl I know. You should see my sisters. Nag-improve na rin siguro yung itsura ko because of puberty. Pero nung bata ako, nakikita mo ba yung babaeng yon? Tita ko yan. Pinsan ni Dad. Matagal din siyang hindi pinansin ni Dad kasi nung bata ako, tinawag niya akong mukhang daga. What? Seryoso? That's crazy. I'm sorry, Ara. Pero kasi hindi ibig sabihin kailangan mo na magsinungaling sa kanila. Mas ginamit mo pa ako. Wala ka ba talagang gusto sa akin? Or kahit chance man lang na magkagusto sa akin? Okay, Ara, look. Hindi naman na kasi to question kung may gusto ba ako sa'yo o wala. That's a non-answer. Okay lang. Pero can you at least pretend for today para lang makampante sila tapos di nila isipin na leftover girl lang ako? Okay. Sige, fine. Thank you. Ngayon, kailangan ko na talaga magbanyo. Yeah, it's over there. Okay, sige. Thank you. Diyos ko, solo na ba itong pinasok mo? Paalam na kaya ako. Ano ba pwede sabihin? Ara, kailangan ko na umalis. Sorry, emergency lang. Wait. Sorry. Hindi naman tunog realistic eh. Trip naman. Shit. Sol, are you okay?
Yes po. Palabas na rin po. Okay, good. I'll introduce you to our guests. Sige po. Luna, hi! Kamusta? Date? Hindi, may imi-meet lang ako. So, how is TL Ben? How is treating the team? Anding-andi ba? Do you think with him we will have a good mid-year number? Okay naman siya. Understanding, patient, makatao. Masyado lang siyang friendly. Friendly? Is that a bad thing? Siguro, nasanay lang ako kay Andy na pag work. Gets. Ang hirap din kasing i-blur yung line ng friendship tsaka ng trabaho. Gets. By the way, di ba nurse ka? Yes po. Registered? Yes, OM. Okay, baka interesado ka. Kasi meron akong kaibigan na tatrabaho sa Croatia. Factory worker siya doon. Tapos yung factory nila, naghahanap ng Filipina nurse. Baka interesado ka, okay yung bayad. Are you firing me, OM? Hindi. Tinatanong ko lang kasi napag-usapan namin to ni Andy dati, nadaanan namin sa kwentuhan. Ni Andy? Oo. Yung nakwento niya kasi sa akin na dati daw gusto mo magtrabaho abroad. Tapos nung niligawan ka niya, naging kayo, medyo nagigilty si Andy kasi parang hindi mo na raw natuloy yung mga plano mo. Hey, by the way, andito na yung ride ko. Pag-isipan mo ha, Luna. Maganda opportunity. Ha? See you at the office. Uy, Ara! Hi! Tita. Yan ba si Sol? Hello po. Yes po. Oh, paano mo naman nakilala si Ara? First year pa lang po, magkakilala na po kami. Magkaklase po. Magkaklase kayo, so bali sa school kayo nagkakilala? Opo. Uy, in fairness, Ara, ha? Ang swerte mo sa boyfriend mo, mukhang matalino. Pwede na. Ang taas naman ng standards ng tita. Ara, sorry. I really need to go. Sol, ano naman ang nagustuhan mo kay Ara? For sure, hindi niya sasabihin maganda. Sigurado ako maraming maganda sa school mo. Sorry po, ano po ibig niyo sabihin? Maganda naman po si Ara. Mabait, saka matalino. Yung dalawang ate niya, yon maganda, matalino din. Ay, oo. Yung isang ate niya, banker sa Amerika. Yung isa, head pharmacy sa Canada. Hindi nga namin alam kung bakit nag-film itong si Ara. Hindi naman pala mag-artista. Baka magkakameraman. Di ba? Excuse me po Bakit po ganyan yung pagsalitaan si Ara? Narinig niyo na po ba siya magsalita? She's the most eloquent and articulate person na kilala ko. She's hardworking. She's intelligent at sobrang caring po niya sa mga kaibigan niya. Pero kung hindi niyo po nakita yung gandang panloob at panlabas niya, well, kawalan niyo na po yun. Teka na nga. Sol, anong ginagawa mo? Bastos talaga yung tita mo pala Nakita yung sumo si Mendoza, ganyan yun, no? Uy! Ako nagturo na! Dahil birthday ko naman, nanalo tayo, libre ko na! Umupo na kayo! Malakas naman kayo
kayo sa akin. Ako lagi nang mahina sa inyo eh. Sino ba naman ako, di ba? Sino? Sandali. Ay, teka, may inaantay lang ako. Sure ka? Oo. Oh, saan kayo pupunta? Sir, sorry ah. Pero binabasos po ng mga kamag-anak niyo yung anak niyo eh. Sol, please, it's okay. Hello, Ara. Sir, hindi ko po alam paano nahayaang pagsalitaan nila ng ganun si Ara, who is one of the best people I've met. Sol, please, it's okay. Hayaan mo. Ako usapin ko sila. Bastos eh. Thank you. Kahit hindi mo kailangan gawin yun, salamat pa rin. Sinabi ko lang naman kung ano yung totoo. And Ara, you're a great person. Hindi mo dapat hinahayaan na pagsabihan ka nila ng ganun. Sanay naman na ako. Pwes, hindi ka dapat masanay kasi hindi naman totoo. Thank you. Sorry, traffic. Sorry. Do you have to go? Oo, sorry. Kailangan na talaga eh. Date? No naman. Interview lang for dun sa babaeng umiyak sa bus. Good luck. Galingan mo. Break a leg. Sige, una na ako ah. Okay. Po yung sinabi ko ah. Ate, sure bang darating ang kasama mo? Oo nga. On the way na. Tagal naman dumating ng boyfriend mo. Hindi ko siya boyfriend. Kaibigan ko lang. Bakit di mo ako hinintay? Late ka ng 30 minutes. Sinabi ko naman sa'yo kung bakit ako malilate eh. Babe, I was stuck. Bigla akong kinausap ni OM. Bakit? May iba ka bang pupuntahan at hindi ka makapaghintay? Alam mo namang may date tayo, di ba? On a scheduled time. Kaya dapat marunong ka mag-prioritize. Kasi yung problema sa'yo, hindi ka makahindi. Masyado kang people pleaser. I know, and I'm sorry. Babe, you know I care about people. And I love you. Pero hindi lang tayong tao dito sa mundo, ha? Kailangan din natin makasama. O, sige nga. Ano yung napala mo sa hindi mo paghihintay? Masumaya ka ba? Pinagtibay ba nun yung relasyon natin? So ano, gina-justify mo ngayon yung pagiging late? Hindi. What I'm trying to say is, paano ba, may rason kung bakit ako na-late. Babe, hindi naman ako na-late because I wanted to eh. I was stuck in a meeting. Hey, you have to learn how to be more flexible in life. And we have to be more flexible in this relationship kasi kung hindi, mababali tayo sa dami ng mga factors na wala tayong control over. Right? Smile ka na. Hindi. Okay. Tatabihan kita.
Bahala ka, hindi mo alam yung favorite mong order dito. Ako yung may alam. Yan o. Ganda talaga. Lakas mo. Excuse me, pwede magtanong? Nakita niyo ba tong babae na to dito? Kanina pa naghihintay, pero umalis na yata. Shit. Bad trip. Late ka. Patawarin pa